landfall sa anumang lugar dito po sa Pilipinas. Pero nag-landfall kahapon, Weng, Sa Senado. ang isa pang inday. No, Oo. kahapon sa Senado, baka daw tawaging hostile witness Pwede ba yon? ng prosecution. So Oo. marami tayong mga tanong, mga kapuso. Para tayo bigyan ng gabay, syempre tayo po'y mga bigatin lang po ang ating Oo, inimbitahan diba? po dito, mga kapuso. 2 araw na tayo nagkaroon ng mga bigating panauhin. Si Attorney Cayosa nung Yes. Lunes, si Attorney Domingo naman kahapon. Kahapon. And of course, mga kapuso, si Attorney Paulo Tamase, Constitutional Law Professor, Associate Dean ng University of the Philippines College of Law, batang-batang abogado, Abogado. mga kapuso, at Oo. profesor ng batas. Attorney Tamase, thank you for coming over and welcome to the show. Maganda umaga, sir. Magandang umaga din ho, Weng, Joel at sa inyo mga taga-subaybay. Yun, no? Salamat po sa pagbibigay sa amin ng panahon, Attorney Tamase. Thank you po, thank Oo. you. Salamat po. Kahapon, nag-file ng ano ba tawag doon, Weng? Petition sa Supreme Court Yes. para ipahinto ang impeachment trial, no? Yung mga usual petitioners ang nakita natin, sila Attorney Levito Attorney Baligod. Oo. at saka si Attorney Si Dean Torion ho ata. Torion. si- Torion. I'm sorry, si hindi si Balig. Si Attorney Torion. no? Oo. At saka si isa pang abogado, si Jimmy Bondoc, no? Yes. Ano ba ang magiging epekto nito do sa impeachment trial ngayon? At nais nila ito'y pigilin, ipahinto. Mm-mm. Siguro una ho dapat, kung titignan natin kasi yung kasaysayan ng impeachments natin, no, hindi naman ho ito yung unang pagkakataon na sinubok pigilin yung impeachment or yung Okay. isang incident sa impeachment. Sinubukan na rin po yan noong impeachment ni Chief Justice Corona nung nasa Senado na sila. Mm. Pero in that case po, no, hindi naman po naitigil yung buong proceeding. Mayroon lang in-issue na TRO yung korte ukol doon sa pagpapakita ng ebidensya ukol sa bank records. Mhm. And I think yung general attitude do kasi ng korte natin kapag nasa paglilitis na po ng impeachment, hindi na po masyadong pinakikialaman. Kasi nandyan na po yung ebidensya, nakikinig na po yung taong bayan, and unless may very clear na problema na konstitusyonal ay hindi naman po nila panghihimasukan yung ongoing na paglilitis. On that note po, hindi naman po ganun kaklaro yung constitutional na problema. I think ang kine-question po, and hindi ko pa ho nababasa yung petition, no, but ang kine-question po ay yung paghalal ng presiding officer. Siguro maganda po alalahanin na yung presiding officer ay iisa lamang sa 21 senador na nakikinig sa kasong ito. Yung impeachment case po ay pagdedesisyon na ng Senado as a whole at hindi lamang po yung presiding officer. At gaya po noong natanggal si Chief Justice Sereno noong 2018, hindi naman po na-invalidate lahat ng kaso na dinesisyon na ng Korte Suprema nung sinabi ng Korte na huwad po yung appointment niya. So by analogy, parang hindi po ganoon, I think honestly ka-compelling yung argument na dahil may problema sa presiding officer ay problematic na yung buong proseso o huwad na yung buong proseso. And besides, attorney, pwede bang kahit sino ay pwedeng mag-file ng petition laban sa proseso ng impeachment court? May legal personality ba sina Attorney Jimmy Bondoc at saka sina Attorney Torion para mag-file ng ganitong petition? Well, magandang tanong po yun, no? Kasi generally hindi po dapat. Dapat yung tao po na nasasakdal mismo. Unfortunately, pag binalikan niyo yung Duterte versus House of Representatives na kaso last year, kung alalahanin po ninyo, yung joint petition po yun between VP Sara at sila din po ni Dean Torion. Yung korte po ni-recognize yung standing ni VP Sara, pero yung grounds actually sa due process, etc. Nanggaling po yun sa petition nila ni Dean Torion. So nagkakalabuan po minsan, no, kung hindi po ganun ka-stricto yung korte dun sa issue ng standing. So pwedeng i-entertain, pwedeng hindi. Pwede pong i-entertain, pwede pong hindi. Na I think kung prudent po yung korte, nag-iingat lang po na hindi magulo yung current na proseso kasi nililitis na po yung impeachment, then magiging stricto po normally doon sa standing requirement. Okay, kahapon nakita si Vice President Duterte po doon at nakipagpulong siya sa kanyang mga abogado. Although Hindi siya humarap doon sa ikalawang araw ng impeachment trial laban po sa kanya, nagkaroon ng manifestation si Attorney Kapunan at sabi niya baka ipatawag nila as hostile witness si VP Sara. Ito sinasabi ng depensa. Ito'y kanilang ano ba tawag doon, Weng? Tactic nila na hindi paharapin ng Vice President unless talagang kinakailangan siyang pumunta na doon at tumarap, Yes. Pero pagka ba nandun ka, Attorney Tamase, halimbawa,
si VP nagpunta ron, nandun lang siya, nanonood siya sa gallery, pwede ba siya ipatawag at any moment, anytime? Bigla-bigla. At bigla-bigla, May as mag-manifest. hostile witness, patawag siya. Kaya ba ayaw niyang magpakita po doon? Kasi baka yung danger na siya'y patawag anytime pag nakita po siya. So kikilalanin natin na yung impeachment na proseso katangi-tangi ho talaga, Opo. no? So we generis siya. So marami po dun sa patakaran na nag-a-apply sa kasong kriminal, civil, administratibo. Hindi po natin alam hanggang na doon na tayo mismo sa punto na iyon kung mag-a-apply siya sa impeachment. Pagdating po dun kasi sa impeachable officer mismo, kung kriminal na kaso po ito, kahit naroon pa ho siya, hindi po siya pwede ipilit. Kasi siya po yung nasasakdal eh. Oo. So may right against self-incrimination. Kung ikaw yung accused sa isang criminal na kaso, kabilang doon yung karapatan mo na hindi humarap or hindi mapilit rather na tumestigo. Except kung gusto mo talaga tumestigo para sa sarili mo. Pero pagdating dito sa impeachment, open question siya. Yung mga nakaraan natin na pagkakataon kung saan nagkaroon nung nasasakdal mismo yung nagharap, no, si Chief Justice Corona noong 2012, siya po mismo yung kusa ho niya at bilang testigo ng depensa. So for sure kung i-bring up yan nung prosecution formally or isusubpina nila, magiging issue siya sa impeachment. So tanong na lang doon, ano yung mananaig? Yung parang trend ngayon na parang nagiging judicial almost yung proseso ng impeachment, o mayroon bang desire yung impeachment court na marinig lamang or mabigyan ng pagkakataon na marinig si Vice President Duterte? But I think on balance, baka mahirap po i-argue. Oo, parang Okay. ano siya, pwede siyang halimbawa mag-manifest in Attorney Lorna Capunan o ang buong prosecution panel na ito re-request namin as hostile witness, ipatawag ang Vice Presidente. Pwedeng i-reject yun, pwedeng hindi ng impeachment court. Or mas matimbang yung hindi mo pwedeng patistuguhin na isang tao laban sa kanyang sarili. Opo, yun po yung magiging issue doon. And you can expect na kung Oo. i-issue po ng korte na magsusubpina po yun, Yes. madadagdag po yun doon sa mga pending ngayon sa Korte Suprema. And I think fair po na i-question yun on the part of the Vice President. Okay. Siguro magandang matanong na muna natin, Weng. Kasi merong maraming klase ng witness, no? May Oo. defense witness, may Meron. prosecution witness, merong hostile witness. And either pwede may hostile witness, di ba? Both camp. Both Opo. camp, pwede, no? Oo. Pero ano ba ibig sabihin ng hostile witness? Yan. Siguro magandang, para maipaliwanag natin doon sa ating mga kababayan nakikinig ngayon, hindi masyado naiintindihan ito. Opo, maganda ho yung tanong. No? So, yung prosecution witness, defense witness, yan po yung classification batay kung sino yung naghahain or nagpepresenta doon sa testigo. So, prosecution witness, testigo ng prosecution. Yung hostile witness po, class po yan batay doon sa willingness nung testigo na humarap sa korte or or kung hindi po siya kaalyado noong side na nagpepresenta sa kanya. So, hostile po, ibig sabihin, normally kapag abogado ka ho, nag-present ka ho ng testigo for your side, yung witness po na yun ay sang-ayon. Kahit papaano doon sa nais mong i-argue sa korte or kung hindi man sang-ayon ay neutral. But hostile po, kadalasan yung kalaban mismo na party gusto mo iupo bilang sarili mong witness. No? Or somebody na kaibigan, kaalyado ng kabilang party. Yung importance lang po ng hostile witness, at least sa normal na court proceeding, ay pwede ka magtanong ng leading question. So yung leading question po, generally pag nagtanong ka, so ako yung direct examination, yung prosecutor nagtanong ako sa witness ko, halimbawa yung NBI agent po, hindi po ako pwede magtanong ng mga bagay na hindi what, where, why, how. Open-ended po dapat yung tanong ko. Hindi po ako pwede mag-suggest na pumunta ho ba kayo sa bahay kahapon. Kasi sinuggest ko na po yung sagot doon sa tanong ko. Yun po ang leading question. Pwede ko lamang po itanong yun sa cross or kung hostile witness siya. Kung na-determine siya ng court or na-deem siya na hostile witness. So, kapag kalaban ko ho kasi yung testigo, no, hindi po kaalyado sa akin, pag tinanong ko siya ng open-ended na what, where, why, baka ipiloso po ako, iligaw-ligaw ako kung saan-saan. So pwede mo siyang itimon doon sa gusto mo lamang na patotohanan or pabuwalaanan niya. Pero malaking sugal yon na magharap ka ng isang hostile witness kasi walang kasiguruhan kung makukuha mo yung sagot mo. Malaking risk. Strategically, no, malaki po siyang risk. Pero una, minsan po kasi hindi nyo po alam kung hostile po o hindi. So nangyayari minsan sa korte in the middle of yung examination, doon mo lang nalalaman na ako yung witness pala hostile. Magmo-motion po kayo in open court to declare yung witness as hostile. Tapos pwede na po mag-iba yung examination doon. Leading questions na bigla yung tanong. Pero
in general po, no, iniiwasan at yung other time po kasi na pwede siya tawagin ay kung wala na po talagang ibang testigo na pwede magpatotoo. No? So for example, yung I think ina-expect ng defense na bugso ng damdamin lang yung galit ni VP Sara doon sa video niya. Ang tanong ay sino pa ba bang pwedeng tumestigo doon na bugso ng damdamin lang siya? Yung person lang Exact naman ho mismo. So Oo. may ganong ibang facts na siya lang po yung may alam or yung hostile witness lamang po yung may alam. Alright. Isa sa mga pinagtalunan, Weng, yung pagpapalabas ng Oo. video, no? Kung Sabi 2 ng hours ba o yung yung limited kabuuan. lang na 2 minutes? yung Oo. kabuuan na 2 hours o yung 2 minutes and 18 seconds Yes. lamang Oo. na portion kung saan nagbanta na ang ating Vice Presidente. Ganun din ang paniwala ni Senator Alan Cayetano. Mas maganda raw makita yung buong perspektibo, mapanood Para daw para buo yung context. makita daw yung context. Oo. Ano? Pero ang sinasabi naman ng prosecution, kumbaga ito lang maraming nakapuna at maraming nagbabanggit na kumbaga sa pelikula, Weng, parang parang nagbigay ka muna ng trailer, Oo. 'di ba? Trailer muna yung gusto nila ipakita. Ngayon, para mapukaw ang iyong atensyon doon sa trailer, papanoorin mo yung buong pelikula. Yes. I don't know, doon sa aspetong 'yon, sabi ng prosecution ng prosecutor, sabi niya kami maghaharap, ito hinaharap namin Oo. Wag niyo kaming diktahan Diskarte namin ito. diskarte Kung ano Kung gusto iharap niyo namin, kung sa kailan sa portion ninyo o sa pagka kayo na po pinatawag o depends na maghaharap ng ipalabas niyo yung 2 oras. Tama ho bang pananaw 'yon? Kung legal po, no, kung sa korte to mismo, yung rule po kasi na yun ay yung parang part of a record. Kung pinesenta po ng isang panig yung part of a record, no, bahagi lamang po ng isang record or kahit anong dokumento, karapatan po nung kabilang panig na i-demand yung pagpapakita ng buo. So in that case po, tama naman po na para makita yung konteksto. Ngunit siguro 2 caveat. Una, and hindi po ganun kalinaw yung mga rules dito, no? But in practice, yung isang pagkakataon na gawin iyon ay during cross-examination. So hingin nyo na pag kayo na yung abogado na nagtatanong doon sa witness, hingin nyo na panoorin yung buong video. Tapos magtanong base doon sa exhibition. And I think pangalawa, I think kailangan alalahanin na yung impeachment trial, dahil katangi-tangi nga siya, hindi lamang siya nakatuon doon sa mga senator judges, no? Madami sa kanila wala namang legal training, nakatuon siya sa publiko. And ang laki ng difference nung ang ipapakita mo ay 2-minute video Yes. na kaya mo panoorin, parang reels lang yan sa Instagram or TikTok. Or yung 2 oras. Kasi kung 2 oras yun, sigurado, no, nagtumayo na yung nanonood, Bored na. Bored. hugas na ng plato. Oo. So may optics din sa publiko. And hindi yun bawal, hindi yun unconstitutional. Certainly bahagi yun ng public trial aspect ng impeachment na ano ba yung pinaka-salient, yung mahalaga na impormasyon na gusto mong iparating. Anyway, bibigyan naman ng pagkakataon yung kabila na questionin kung accurate ba yung impormasyon na yun. Pakita din nila mismo yung video. Yung buong video. Opo. So I think yun yung sinubukan, and fair tactic po yun. Sinubukan po ng depensa yun na kung gusto niyo talaga ipakita yung video, lulunurin namin kayo dun sa 2 oras. Oo. Tapos Pero hanapin nyo ngayon kung ano yung parts na problematic. So pagdating ng depensa naman at ipinalabas yung 2-hour video, magsiserve ba yun ng purpose nila? Well, depende. Nalunurin yung 2-minute, yung epekto ng 2-minute video na pinakita kahapon. So yung strategic aspect siguro na lulunurin, baka hindi na. No? Tapos na. But kung gusto, Anticlimactic na yun, attorney. kung gusto nila ipakita yung konteksto, then baka useful po yung 2 hours. But honestly, kahapon po, because of the way na naging sobrang parang legal proceeding yung impeachment, putol-putol din so parang nawawala yung impact. Iba sana siya yung sunod-sunod na seconds lang yung in between, but dahil dun sa way na pinipresent ang ebidensya na ayon naman kalaga sa utos ng korte na sundin yung rules of court, tapos doon din sa objections, na parang napuputol yung momentum. So parang yung impact niya siguro hindi ganun kabigat. Okay. Nabanggit niyo po yung objections. Sa dami po ng objections kahapon ni Attorney Narvaza, normal ba yon na bawat question ng kabila, ng prosecution side, meron siyang objection? Kung legal po na proceeding, normal naman po. Okay. Una po, normal po siya kasi trabaho po talaga ng depensa na pigilin yung pagpasok ng ebidensya doon sa record. Kung
legal sa korte po ito, yung judge po kasi hindi po siya pwede tumingin ng ebidensya sa labas ng record or na-admit na ebidensya. So mahalaga po talaga yun. Trabaho po talaga ng abogado na pigilin yung pagpasok ng ebidensya lalo na kung may valid grounds naman. Patas po yun. Pero again, yung impeachment po, katangi-tangi, pampubliko yung proceeding. So madami siyang factors na sa labas ng normal na legal proceeding. No? Una, sa dami po ba ng objections, mukha po ba siyang obtrusive? Para bang may tinatago na? No, yung judge po, alam po niya na hindi po titignan na ganun yung objection, but yung normal na mamamayan, hindi naman dumaan ng legal training, ma-appreciate po ba niya yung strategiya na ganun? Or mukha po bang may tinatago? Pangalawa, no, strategically, napuputol nga yung presentation ng prosecution kasi parang limited ulit yung effect ng ebidensya nila na nawala yung impact. Pero siguro pangatlo, ito po yung consequence kung stricto yung application ng rules of evidence na mukhang stricto na ho, honestly, objectively ho, na mukhang stricto ho nung tingin nung application natin sa proceeding na ito. Kasi normally, nasa kapangyarihan naman ng korte na i-control kung masyado na yung objections. No? To remind yung counsel, kung kami ho minsan tinatawag sa bench para kausapin ng judge na ano ba nangyayari. So minsan pwede din po gawin ng korte yon. And I think dapat at this point, well, day 1 pa lang naman po or day 2 pa lang po ng trial, conscious po yung impeachment court na kung totoo po yung balak nila na malaman talaga ng mamamayan yung ebidensya or malaman nila yung buong kwento, baka i-achieve po no, or i-try po umabot dun sa punto na pepresenta ng ebidensya na naiintindihan po natin lahat ng nangyayari. Siguro yung, binanggit na rin natin yung mga objection. Kung gaano karami yung objection, Weng, ganun din karami yung overruled. Parang lahat ng kanyang objection overruled. Na-overruled talaga. Ito, may nagtatanong dito. May nagsabi na abogado na scripted. Si Attorney Narvasa, di ba? Kahapon sinabi niya. Scripted na pinapatanggal po sa record. Di po ba kapag bago humarap ang isang testigo o akusado, nag-iensayo muna ang abogado at testigo bago humarap sa korte. So parang scripted din daw yun ang yun ang fair message. Ba yun? Dito. Fair ba na observation yun? So 2 points po. No? Una, hindi po ethical yung pag-ensayo. Yung iba po ang witness preparation sa witness coaching. So yung ensayo po in that sense, no, kung tinutulungan nyo lamang po yung witness intindihin ano po yung proseso, ano po yung posible na mangyari sa korte, ano po yung ebidensya na i-expect sa inyo, okay lang po yun. Pero hindi nyo po pwede i-practice na parang drama na yun po ang gagawin sa korte. No? Kasi hindi po doon lumalabas yung katotohanan. Yung rules na ito, nakadesign siya upang palabasin yung katotohanan. Pangalawa po, siguro, hindi naman po bawal magdala ng notes ang isang witness. So may dalawa po yan na rules. Yung una po ay yung past recollection, past recollection, something. Isa po, present recollection refreshed. So yung present recollection refreshed, ibig sabihin po nun, may notes po yung testigo kasi baka matagal na ho nangyari yung event or gaya nitong agent, ang dami hong nangyari sa trial, sa last 2 years. May notes po siya, pwede po siya tumestigo mula doon, magpapaalam lamang po sa korte, karapatan po ng other side na tignan yung notes na yun. So pwede ho niya tignan yung notes ng witness, pwede din po siyang makross-examine doon sa notes na yun, hindi po bawal yun. Yung isa po, yung past recollection, kung hindi na po niya talaga maalala, pwede po niyang balikan yung isang record na ginawa niya nung time na iyon, yung affidavit po siguro, tapos babasahin po niya sa record yun. So estilo lamang po yun, in both cases, in either case, tinutulungan natin yung testigo na mailahad yung katotohanan batay either doon sa notes niya na pwede naman siyang i-question doon o doon sa dati niyang ginawa na dokumento malapit doon sa panahon kung saan nangyari yung testimonya niya. Okay. Ganyan, may mga objection, may mga overrule, may sustain. Alien yan sa ating mga kababayan na hindi masyadong learned sa mga takbo ng korte, mga hearing. Paki-explain nga po pagka sinabing objection overruled, objection sustained. Ano ibig sabihin ba nun, attorney? So yung objection po, ginagawa po yun ng kabilang abogado ng kabilang panig. Depensa. Opo, upang pigilin yung pagpasok ng either tanong or sagot doon sa tanong or yung ebidensya. Opo. Yung objection po, parang objection siya batay doon sa rules of court natin na
nire-require kasi na ang pagpasok ng ebidensya sa record ng korte ay relevant at according doon sa rules. No? So, may relevance sa kaso at naaayon doon sa mga rules. Yung rules of court natin, nag-develop naman yan over centuries, hango pa natin yan sa Estados Unidos. Na-disenyo siya batay doon sa common experience natin kung ano yung mga bagay, tanong, pamamaraan ng pagtatanong na magpapalabas talaga ng katotohanan. So, pag may likelihood na magpapasok ng falsity doon sa record, binagbabawal ng rules yon. May specific na rules. So yung objection, batay siya doon. Yung sustained po, ibig sabihin po nun ay tama po yung objection. Ibig sabihin, kailangan po i-withdraw yung tanong nung na na-objectan or papalitan po niya. Or magtatanong siya ng ibang bagay. Yung overruled naman, ibig sabihin nun ay na-deny essentially yung objection and therefore pwede magpatuloy yung sagot ng testigo. May no object yan. Opo. At kailangan po siguro nagtatanong po kasi bakit parang automatic yung objection minsan. Hindi ka na po kasi pwede mag-object kapag nasagot na yung tanong. So, kailangan yung may part po, di ba, na I think kinall out ng defense si Attorney Virgil Ligutan na bakit may poses. Hindi ko tuloy alam kung tanong na ba siya. Parang reklamo po siguro yun na paano ko objectan yan? Baka nasagot na bigla ng testigo. May techniques naman to strike out yung mga sagot na iyon. But in general, narinig na po ng publiko yung sagot. No? And hindi nga, again, hindi po to parang legal proceeding na yung korte. Nakatingin lang siya sa record. Nanonood po yung publiko at hindi nabubura yung live stream. So nakikita natin lahat yun. Siguro, kaya pala yung pati yung pag-pause. Sabi ko, bakit pati ang pag-pause na isang abogado ino-objectan? Kasi ina-anticipatean niya kung ano yung object niya. Kaya maraming punto din doon sa objection ni Attorney Nervasa, Attorney Tamasi ay hindi pa tapos yung question. Yun pala yun. Kailangan niya makapag-object agad bago pa makasagot ang witness. Ganun pala yun. Sige, marami po mga terminolohiya na hindi nyo lubos na naintindihan, yung mga move to strike na mga ganyan. Sige, mamaya pa-explain natin kay Attorney Tamasi po yan. Pero magbibigay na tayo sa ilang mga paalala. The Vice President on Trial. Alright, mga kapuso, andito pa rin live nating nakakasama si Attorney Paulo Tamase, Constitutional Law Professor, Associate Dean ng University of the Philippines para ho sa ilang pag-alalay sa recap na nangyari po dun sa second day ng impeachment trial. May tanong si Senator Francis Pangilinan, Senator Judge, sabi niya parang sapat na ba yung siguro ang gusto niyang paratingin, sapat na ba yung 2 linggong training para dun sa NBI witness para matugon niya kung parang it deals with the credibility. Yung credibility nung ni Kalilong. NBI agent si NBI agent Kalilong. Parang sapat na ba yung 2 weeks training para matugon kung yung bang video ay authentic o hindi o AI o whatever. Parang yun isa sa mga tanong no? Well, ako po mismo hindi ko ho alam kung enough ho talaga yung testigo ho kasi yung makakasagot doon. But just to highlight, importante po yung mga tanong na ganoon kasi tinatry nyo po establish yung credibility ng testigo or yung competence ng testigo to testify na authentic nga yung video, etc. But I think doon tayo papasok sa medyo unusual na nangyari kahapon kasi wala naman po dun sa mga allegation basically so far na hindi po yun yung video na nakita po nating lahat. And I think babalik nga tayo dun sa pampublikong character ng impeachment, yung hindi naman po talaga siya striktong legal na proceeding. Of course, hindi po natin alam kung yung whole 2 hours ay yun nga po yung accurate video na nakita ng lahat of the past few days. But may pagkakataon po today yung defense counsel. Butasin po yung testimonya ng prosecutor in case mukha nga po talaga na may manipulation dun sa video. Yung video na pinakita kahapon, series of video yung sa Attorney Tamase, di ba merong video ng press con kung saan siya nagbanta, may video na sinasabi niya gusto niyang puputulin ang ulo ng presidente. Gaano kabigat na ebidensya yon dito sa reklamo sa Vice Presidente na grave threat at inciting to sedition? Well, I think ito ba yung be-all? Hindi naman po siguro, no? But certainly critical siya na testimonya kasi ang pwede po na main na sabihin ng depensa ay nasabi lamang po yun in jest or galit po siya, di ba? Or parang na-blurt out lang niya, empty threat potentially. All of this is to say na siguro 2 bagay po. Una, pagdating sa impeachment kasi, hindi naman po nire-require na magpatunay ng krimen.
yung word po na other high crimes, kung saan Yes. pumapasok itong Article 4 ng impeachment, yung kahulugahan po niyan sa Estados Unidos kung saan kinuha tong term na ito ay yung iba pang parang mga kriminal na bagay na hindi talaga saklaw ng existing na kriminal na batas, pero nagpapakita ng kawalan ng moralidad ng isang opisyal na magpatuloy sa pwesto. So siguro hindi po dapat mag-fall into the trap na to prove talaga yung elements of a grave threats or another similar offense. Pero ang sinasabi din po ay hindi ito nagpapatunay ng talagang pagkontrata ni Vice Presidente ng isang assassin to kill the President, the First Lady, and the former House Speaker. Actually, ano to, Weng, Oo. manifestation ni Senator Risa yan kung di Yes, ako nagkakamali, di ba? exactly, Sabi ni oo. Senator Risa, wala namang ebidensya na umupa nga na assassin ng ating Vice Presidente. Pero Although wala sinabi din namang, niya lang. sinabi Oo. lang niya. Pero wala din namang ebidensya na hindi niya ito ginawa. Oo. Tama Diba? po yun. Oo, So, ang punto siguro dito, Attorney Tamase, yung intensyon ng tao, kadalasan binabase po kung ano yung sinasabi ng, Oo. di ba? Ng nasasakdal di ba? So, yung core po kasi na gusto patunayan ng prosecution ay nag-contract po. No? Nag-contract ng isang assassin. So, madaming pamamaraan para, hypothetically, no, patunayan yun. Una, kung pakita ka ng kontrata ng assassin. Na mahirap naman po yun. Yung kasunduan na maipakita kasi, usually in the shadows po nangyayari. Verbal Correct. yun, hindi naman ano yun. Tsaka Opo. usapan lang yun, not written. So, yung isa pong paraan upang patunayan yung fact na iyon ay yung pagpapakita ng iba't ibang bagay na parang nagsusurround doon sa fact, yung tawag natin na circumstantial, Oo. no, na evidence, upang patunayan na bagaman hindi namin maipakita yung kasunduan mismo o yung verbal na kasunduan mismo, ay ito yung circumstances na nagpapakita na nangyari nga talaga yung bagay na iyon. So, yun po siguro yung value ng video, no? At videos pala, plural pala. Kung ilang beses po niya inulit yun, Oo. ang nagpapakita po kung hindi po yun undermine ng depensa, no, ay una, nagkaroon nga talaga ng contracting, at pangalawa, seryoso siya about it. Kasi yung depensa na din, nasabi ko lang yan kasi galit ako. Oo. Kung ilang days na after yun, inuulit mo pa rin, baka Naku, mahirap na ilaban yun. So that proves intent. Proves intent, proves yung existence po possibly ng agreement, but usually kailangan po yan ibunggo sa iba pang circumstances. Paano mo, kung hindi po maipakita yung kasunduan mismo, paano mo maipapakita yung circumstances surrounding it na malinaw na may kasunduan nga? So titignan ho natin yung ebidensya na iba pang darating. I think kaya po tinatawag yung sheriff na binugbog po ni VP Sara Yes, kasi para maipakita na consistent to sa violent niya na character. So may ganung-ganung bagay na pumapaligid doon sa hindi talaga nila maipakita na actual na kasunduan. Pero pwede pa bang tumayo yung sinasabing alibay na freedom of speech ito? Well, the legal defense po niya yun. No? Hindi naman po mapapatunayan ng ebidensya ang freedom of speech. So it's something na yung lawyers should probably argue. We are likely to see that hindi po sa paglilitis mismo. Likely makikita po natin yan either kung may written memoranda na i-request from the parties and yung closing argument. Yung pagtatali po ng buong kwento at the end of the 90 days ng trial. Sa pangkaraniwang kaso ng grave threat ba sa mga korte natin, ano ba kadalasan sa batas? Ang tinitignan ba kung ano yung binitawang salita? Kasi doon ba hinuhusgahan kung ano ang plano at nasa isip ng tao? Sa salita pa lamang ba, Attorney Tamase, pwede nang maging basihan ng threat kahit wala pang nangyayari? Well, hindi po automatically. No? Just, halimbawa, sabihin ko na papatayin kita. Hindi naman po pwede na biglang papasok na yung police dito para mang-aresto. So, yung credibility ng threat nagmamatter certainly kung para mapatunayan siya. Lalo na sa criminal case na sobrang taas ng standard, proof beyond reasonable doubt. Yung ano po ba yung circumstances ng threat na iyon? May nangyari ba sa inyo before na kaya ka pinagbantaan ng gano'n? In the middle ba yun? Halimbawa nung nagsisigawan kayo, in which case yung words na ganoon, di ba? Parang minsan nababanggit na lang natin unfortunately. Out of nowhere, nagalit mo eh. Opo. May mga condition po ba yung threat na iyon? Kasi kung conditional ho yung threat na binibigay, potentially, meron nga ho talagang threat no na ibitawan nga. So marami yung ganoon na bagay. I think yun yung nakikita natin for Article 4. Kung mayroon po bang circumstances surrounding yung press con nga po at kung pinatotohanan po yun among others. Sa naging takbo nung presentation kahapon kay Kalilong, sa tansya nyo, Attorney Tamase, sa inyong obserbasyon, nabuo ba ng prosecution side
yung paglalatag ng kanilang kaso. Well, hindi pa ho. Certainly not. It's yung one witness out of, hindi ko maalala yung number, Oo. parang 18 ho ata itong Oo. Article 4. So, again, mahirap po yung ground po kasi mismo sa impeachment. I Opo. think dual po siya na both yung threat Mhm. and yung the fact na nag-contract. Oo. So, kung yun po yung sinusubukan nila patunayan, hindi pa ho buo yung kwento. And I think dito nyo makikita kung gaano kalaki yung pasensya na kailangan pagdating sa paglilitis. Kasi Yes. walang smoking gun lagi for many of this. And I think dapat nga iset yung expectations ng tao na dahil lang naipakita yung video ay yun na yun. Na yun na yung offense. Talagang tatahiin. Tatahiin siya. Tatahiin talaga yung buong kwento. Yes. Oo. And to a certain extent, so nakita nyo kahapon, di ba nagkaroon ng opening statement si Congressman Defensor. Yes, oo. Just sa normal ho na trial sa korte, hindi po ginagawa yun. Correct, Kasi hayaan nyo po yung testigo at yung yung ebidensya na magsalita para sa sarili nila. Ngunit bilang pagkilala nga na yung trial na ito ay hindi lang naman parang korte but para siya sa publiko. No? Pagtatanong kasi siya sa fitness ni VP Sara na magsilbi pa sa pwesto, pinayagan yung ganoon na parang procedural quirk doon sa impeachment trial. I think honestly maganda yun. Kasi bibigyan din naman yung depensa na pagkakataon na parang i-frame yung presentation nila. Okay. And Dito, Attorney Tomasio, pumapasok yung ano eh. Kasi di ba previously may nangyari nung panahon ni dating Pangulong Duterte, Weng. Yung guro na nagbanta kay Presidente Yes, na ano oo. ba tawag doon? Na lumuhod pa nga yun dahil humingi ng patawad. O kaya Oo. ano ba, magbibigay siya ng 50 million Yes. kasi yung makakapatay Patay kay kay Pangulo. Pangulong Duterte. No? Inaresto yun. yes, and I Yes. think nabanggit ho yun sa opening. No? Opening. Oh, he was arrested, di ba? Importante yun kasi babalik tayo dun sa purpose ng impeachment. Yung impeachment ay kini-question kung may kakayahan pa ba itong official na ito na magsilbi sa pwesto. Pagkakatiwalaan mo pa ba siya? And I think yung punto nung prosecution ay ito ngang mga normal na kawani ng pamahalaan o yung normal na citizen, kinulong nyo o hinabol ninyo para rito sa mga bagay na wala naman silang kakayahan na gawin. No? Paano pa pag ikaw yung nakaupo sa pangalawang pinakamataas na pwesto sa pamahalaan, allegedly mayroon kang sariling squad or nagkontrata ka ng assassin, bakit yun hindi ka dapat maparusahan? I think yun yung moral argument na ginagawa nung prosecution, hindi lamang for the senator judges but for the public. Yun nga, ang tanong nga rito nung texter natin, bakit hindi inaresto ang Vice Presidente? During that time, she made that threat. Kung yung guro inaresto, kinulong, bakit ang ating Vice Presidente ang pinagbantaan tatlong matataas na opisyal pa ng pamahalaan? Legally speaking, pwede bang ginawa Oh, yun? ba't hindi nagawa yun? Legally speaking po hindi. And kaya po legally speaking, with all due respect, unconstitutional po yung arrest doon sa teacher. Kasi okay. kung may issue po talaga doon sa threat, no, yung arresto po, kailangan po lagi ng warrant yan, di ba? Correct. So, ang exception, Hindi pwede yung citizen's arrest. hindi po, well, pwede po, kung nahuli nyo po on the spot. Okay. No, yung in flagrante delicto, no, Correct. yung naririnig natin na term. Kung nahuli nyo po na, halimbawa, bumaril na on the spot, aantayin nyo pa ba yung warrant? Hindi kunin nyo na ho mismo. Yes. Kung nahuli ng pulis na nagnanakaw on the spot, kukunin na niya mismo. Yes, pupulutin na yon. Pero yung teacher ho na yun, no, yung ginawa po niya yung statement, I think sa Facebook po, kung tama po yung Facebook alala post. ko, Yes. ang tama pong proseso doon ay mag-file kayo ng complaint. Kaso muna. Reklamo Opo. muna. And yet, yung teacher na yun, pinulot siya kaagad. So, I think hindi naman ho siya exactly relevant dun sa kaso ni VP Sara. Yes. Hindi naman po si VP Sara yung nagpa-aresto. But I think yung tinatry na i-paint na picture ng prosecution ay ang baba ng standard na ina-apply natin dito sa mga normal na tao. Paano pa yung, ang taas ng standard na ina-apply natin sa normal na tao. Paano pa yung Vice Presidente? Yun yung picture na gusto nila ipinta kahapon. Okay, so tama yung ngayon kay Vice Presidente, kung nagkaroon man siya ng threat sa Presidente, sa First Lady at kay dating Speaker, kinasuhan muna siya. Opo, no? I tama yun, think normal kaya yan. po nagkaroon ng NBI na investigation. Yes, Kung tama ko oo. yung alala ko, no? Kasi on the lead up po yun to finally or to potentially filing a criminal case against Yes. her. So hindi ko alam kung natuloy ho yung criminal na kaso, but yun po yung tamang proseso. And to a certain extent, in relation to that teacher, swerte po niya. Nakaraan siya dun sa proseso na yun. May tulong na ng abogado, Yes. may pagkakataon kang sumagot. Pero yung teacher na dinampot lang, at the Tinulungan height niya. of the pandemic pa ata yun, Yes, no? oo. So parang ang layo ng mundo. Na yun, I think yun yung tinatry ipakita ng prosecution. So pwede pala magabol yung guro.
I think honestly, pwede naman Oo. po. pwedeng mag-abol. Pwede ano? mag-civil, Civil danyos. case. Oo, Danyos danyos. po. danyos. Oo. Alright. Sino pwede niya kasuhan doon? Sorry, Joe. Sige. Naligaw na ako ng konti. Well, yung nag-aresto Gobyerno. po, yung nag-aresto po sa kanya siguro, no? Oo, Pwede po niya kasuhan yun kasi Oo. wala naman pong warrant nga noong Oo. inaresto siya. Alright. Sige. Mga panghuling tanong kay Atty. Tamasio sa ating pagbabalik mga kapuso.